Ano ba yung maganda? Mag-walk-in tayo or mag-apply through online? So, para sa akin, paano nga ba mag-apply as a domestic helper papunta din sa Hong Kong? So mga be, mag-share ako sa inyo step by step paano mag-apply and then mga tips. Lalong-lalo na sa mga first-timer na gustong mag-apply papunta dito sa Hong Kong. Pero bago ang lahat, magpakilala po muna ako. Ako nga pala ay isang dating OFW ng Saudi at ngayon mga be, andito na ulit sa Hong Kong nakipagsapalaran or nagtrabaho. So ngayon mga be, bigyan ko kayo ng kaunting twist. Bakit po maganda magtrabaho dito sa Hong Kong as a domestic helper? So ito na nga be, bakit nga ba maganda mag-apply o magtrabaho dito sa Hong Kong? Unang-una po, ang Hong Kong ay malapit lang po sa Pilipinas. So 2 oras kung gusto mong umuwi ay nasa Pilipinas ka na. At dito mga be, may or makaka-avail kayo ng statutory holiday, 14 days yun mga be. Kapag yung mga amo may holiday sa kanilang trabaho, tayo ring mga helper ay merong holiday. Okay? Pangalawa, pinakamaganda dito, malaki yung sahod. Okay? Kung i-compare mo sa ibang bansa kapag domestic helper yung trabaho. So, i-compare ko sa Saudi noon mga beno, ang sahod sa Saudi po ay nasa 22,000 pero dito sa Hong Kong as of now or yung napermahan kong kontrata ay nasa 35 to 37,000 depende sa palitan. And then mga be, dito sa Hong Kong may free insurance po tayo. At dito sa Hong Kong, maganda yung batas dito. Mapa-helper ka man o mapaamo mga be. Di ba ang ganda? Kasi dito mga be, no, pantay-pantay talaga ang tingin ng mga pulis sa mga kasambahay or sa mga employer. Grabe. And next, mga be, dito po sa Hong Kong ay may day off. Ayan, 24 hours po yung day off natin dito. So, bali po sa isang linggo, isang beses tayong mag-day off. Bali sa isang buwan, meron po tayong 4 na day off. Diba ang ganda? So, 24 hours yan mga beno na hindi tayo magtatrabaho. Pwede nating ipahinga o pwede nating igala ang mga araw na yan kapag tayo ay nasa Hong Kong na or nakapag 3 months na dito sa mga amo natin, pwede na po tayo or entitled na tayo para sa statutory holiday mga be. Kapag may nangyari sa iyo dito mga be, halimbawa sumakit ngipin mo, sumakit ulo mo, free lahat yan be, babayaran yan ng insurance na kinuha ng amo mo. So, ang gagawin mo na lang, punta ka sa mga hospital na kung saan i-refer ka ng amo mo. So, ganyan kaganda dito sa Hong Kong. So, grabe, ang laki or ang haba ng twist na binigay ko. Sabi ko kanina, konti lang, pero napahaba po tayo. So, ito na nga be, mag-start na tayo. So, magbibigay ako, lalong-lalo na sa mga first-timer na kagaya ko, magbibigay po ako ng mga tips, no? Paano tayo mas mapabilis at makatipid sa pag-apply papunta dito sa Hong Kong. At sa mga ex-abroad naman be, no? Magbibigay rin ako ng tips kung paano kayo makahanap or madaling makahanap ng bagong amo dito sa Hong Kong. Lalong-lalo na sa mga nag-break contract at sa mga na-terminate. So, itong i-share ko sa inyo mga be ay based sa aking experience as a first-timer na nag-apply or nagtrabaho dito sa Hong Kong. So, ano ba yung ginawa ko nung nag-apply ako mga be? So, ganito lang siya be. Nung bago pa lang ako noong time na gusto ko nang mag-apply papunta dito sa Hong Kong mga be, ang ginawa ko ay nag-research po ako sa Facebook. So, nag-research ako kung ano ba yung mga magagandang agency. Dapat po talaga mag-research muna tayo bago tayo mag-apply para kahit na kaunti may malalaman at may matutunan tayo, no? Ang ginawa ko noon mga beno, may dumaan sa aking wall sa Facebook, yung Kingsman Power Agency, yung page nila. So, nagustuhan ko yung video na yun mga beno kasi ang nakalagay doon, ang Hong Kong po ay wala ng placement fee. So, ginanahan ako mga be. Sabi ko maganda na pala sa Hong Kong ngayon kasi wala ng placement fee. So, ngayon mga be, nag-chat ako doon sa page na yun. Sabi ko, paano nga ba mag-apply? So, ang nangyari is, ayun, nireplyan ako ng staff ng Kingsman Power at sinabi sa akin kung anong araw sila mag-interview, kung ano yung mga requirements. So, ayun mga be, ang hiningi lang naman sa akin noon, dapat may passport ka na. Or tinanong pala yung passport ko kung meron na ba. And then,
kung mayroon akong vaccine. Hindi ko alam sa ngayon kung kailangan pa nila yung vaccine certificate. At ito na nga mga be, ano ba yung maganda? Mag-walk-in tayo or mag-apply through online? So para sa akin, kapag isa ka palang first timer na mag-apply papunta dito sa Hong Kong, mas maganda na mag-walk-in ka sa agency. Bakit nga ba? Kasi po kapag nag-walk-in or kapag nag-apply ka sa mismong agency mga beno, ma-interview ka and then ma-orient ka kung paano yung step by step. So, hindi ka na magkakapa or magtatanong pa sa iba kung ano yung gagawin, ano yung pagkakasunod, paano mag-comply ng requirements kasi nga doon may orientation sila na mga be. And then, i-explain sa inyo doon sa agency kung paano po yung mga process or yung una mong ikunin na mga requirements para mas mapabilis yung pag-alis mo. And then mga be, ayun na nga, nung nagchat kami no, sinabi na sa akin kung ano yung susuotin, kung ano yung gagawin. Dapat talaga ay mag-chat muna tayo sa kanilang page bago tayo mag-walk-in. So sa mga ex-abroad naman no, ang bagay po sa inyo, lalong-lalo na sa mga laging nata-terminate or laging nagbe-break contract, mas maganda po sa inyo yung maghanap kayo ng bagong amo sa sa Helpers Library. Through online po yan mga be. Diyan maraming mga employer naghahanap ng mga kasambahay, no? Maghanap lang kayo ng mga employer diyan be. Maraming mababait na mga employer sa Helpers Library dito sa Hong Kong. So, magpapatuloy tayo sa mga first-timer na kagaya ko kung ano ba yung ginawa ko. So, ayun, nung nag-chat kami ng staff ng agency mga be, sinabi sa akin kung ano yung mga gagawin. So, ito na nga, sinabi sa akin kung ano yung susuotin, kung yung medical, ayun, sinabi na sa akin through sa chat namin. Yung sa time na yun na pumunta na ako sa agency, alam niyo ba, direct na talaga pala yun, be. So, dapat kapag mag-walk-in kayo, no, mag-practice na kayo kung paano mag-introduce ng inyong sarili. And then, mga be, during chat-chat pala nyo ng staff, mga be, sasabihin nila sa inyo kung ano yung ipapractice nyo para pagdating nyo doon, wala nang mga kuskus balungos, kumbaga. Direct na kayo doon sa interview para hindi na sayang yung pamasahin nyo. Kasi pagdating nyo doon, tatanungin kayo ng staff, okay ka na ba magpa-interview? Kayang-kaya mo na ba yung broker's interview? So, ayun mga be, mas maganda na sa bahay pa lang mag-practice na kayo paano mag-introduce no, ng inyong sarili, lalong-lalo na sa mga experience natin. Paano natin i-express or sasabihin or i-explain sa broker yung mga experience natin, lalong-lalo na sa mga petsa, kung kailan tayo nag-start ng trabaho, kung kailan tayo natapos, ano yung mga duties and responsibilities natin sa ating experience, yun, i-explain yun or tatanungin nyo ng broker during interview. So, doon sila bumabase sa ating mga personal details or sa ating experience. Ang interview natin ay nakabase talaga sa ating sarili. So, wag kayong mag-alala mga beno kasi nga, madali lang naman yung broker interview. So, ito na nga yung first step na isi-share ko sa inyo mga beno, interview and screening or orient. Mag-orient muna tayo bago yung interview. So, ngayon mga be, kapag pumunta kayo sa agency, hindi nyo na kailangan magdala ng resume nyo. Yung agency na po ang mag-provide ng resume para sa inyo at ang gagawin nyo is mag-fill up na lang kayo doon. Yun yung una nyong gagawin doon mga be, no? Kapag nag-apply kayo doon sa office or nag-walk-in kayo. Lagi nating tandaan mga be, no? Kapag nag-fill up tayo ng ating resume, ilagay natin yung tama talaga. Huwag kayong magsinungaling, lalong-lalo na sa experience nyo, no? Huwag kayong maglagay doon na hindi nyo naman talaga experience. So, maraming nag-a-apply na wala namang talagang experience, yung kwento-kwento lang yung experience nila, pero nakapasa naman. Kasi nga, dahil nagsinungaling sila or nag-white lie sila, no, para makapasa sa broker interview, ang ginawa nila, minimorize talaga kung ano yung experience nila. So, may mga kabats kami noon na ganyan yung ginawa kasi nga college graduate siya, wala siyang experience. So, ginawa niya lang ng kwento yung experience niya. Pero nakapasa siya kasi nga sinaulo niya or memorize talaga niya yung mga experience na inimbento niya. Ganun. White lies kumbaga. Para lang sa kabutihan or para lang makapasa at nakapagtrabaho dito sa Hong Kong.
Sa interview mga beno, may mga araw yan sila or mga schedule kung ano ang araw ng interview. So, dapat mag-chat kayo doon sa page nila, sa Kingsman Power Services, para malaman nyo kung ano yung araw ng interview. At that day mga be, no, dapat magsuot kayo ng white t-shirt or naka-polo na color white, naka-jeans. So, wag kayong magpalda, mga be. Ha? Wag kayong mag-sandals. Dapat nakasapatos kayo. Wag rin kayo mag-sleeveless or mga spaghetti. Kung naka-spaghetti ka, mag-jacket ka na lang para mas maganda. So, pwede naman na hindi ka naka-white, no? Basta formal lang yung suot mo, okay? May nagtanong din sa akin, no, kung mahirap ba yung interview. So, hindi mahirap yung interview mga be, kasi base lang naman yan sa sarili mo ang itatanong kung ano yung experience mo. And then mga be, may mga ambos na tanong yung broker. Pero wag kayong mag-alala kasi doon sa agency or sa King, sa office nila, kapag nakarating kayo doon, bibigyan naman kayo ng parang booklet mga be. Meron ako dito pero mahirap na kalkalin. So, hindi ko na maipakita sa inyo. Pero maglagay lang ako ng picture dito, no, na kung ano yung itsura niya. So, bibigyan kayo ng booklet mga be. Tapos nakalagay doon yung question and answer sa mga experience like how to taking care the baby, the elderly, taking care the pet, ganun. Kung paano ba yung pag-change diaper, paano magpadede ng baby, paano paligo ng bata. Meron doon ba nakalagay question and answer talaga yun. So, habang nag-aantay ka sa mga ibang ini-interview nila, pwede mo yun basta-basahin para ma-memorize mo kahit konti or makita mo doon kung ano yung mga tamang sagot talaga. Kung paano magpadede ng bata, ano yung pagkasunod-sunod ba, ganun. Kaya wag kayong matakot sa interview kasi mabilis naman bigyan kayo ng kodigo. Kumbaga, kung sa paaralan bawal ang kodigo, sa pag-apply naman papunta dito sa Hong Kong, pwedeng-pwede yung mga kodigo. Pero kapag in-interview, huwag kayong magkodigo na ganyan. Hindi yun pwede. So, kumbaga, parang guide mo lang yun. Basta basahin mo lang, tapos kung pwede, i-memorize mo na lang para mas mabilis kang makasagot sa interview. At sa processing naman ng mga papers, mga beno, sa orientation, sasabihin na yan lahat sa inyo ng agency kung ano yung mga gagawin nyo o yung pagkakasunod-sunod kung ano yung dapat nyong i-comply. Yan. Sa orientation, sasabihin na sa inyo lahat, mga bet. Siyempre, yung booklet na ibibigay sa iyo na may Q&A, mga beno, kayo ang magpa-xerox nun. Then, babayaran nyo yun. Yun lang talaga ang babayaran nyo. Kapag nakapasa kayo sa broker interview, next na yan is medical. So, mga be, medical first bago processing ng mga papers ang Kingsman Power Agency. Para sa akin or para sa iba ay hindi daw maganda kasi wala pa nga raw employer, gagastos ka na. Pero be, alam mo ba, mas maganda na ma-medical ka muna bago ka mag-comply ng mga requirements mo. Alam mo ba kung bakit? Kasi kapag nag-medical ka, malalaman mo kaagad na kung fit ka ba o hindi. So, di ba, hindi sayang yung gastos mo. Halimbawa, hindi ka naman fit to work, tapos naka-testa ka na, nakagastos ka na, no? Be, sayang yung gastos mo talaga, tapos hindi ka naman pala fit to work. So, mas maganda medical muna bago yung process ng mga papers. Kasi kapag nagkaroon ka na ng employer tapos hindi ka naman pala fit to work, so magkakaproblema yung agency, di ba? So mas maganda na mag-medical muna bago mag-comply ng mga requirements. And then sa medical pala mga beno, tayo po ang magbayad. So first medical tayo magbayad, sa final medical ang agency na po ang magbayad or yung amo mo. At kapag mag-medical tayo mga fasting muna, mag-fasting muna tayo, okay? Bago tayo mag-undergo ng medical. Tapos, wag na tayong uminom-inom mga para safe talaga. As in, wag na tayong gumawa ng problema sa ating sarili or ng iba, buntis na pala, saka lang malaman kapag medical na. So, wag na tayong gumawa ng mga kalokohan para tuloy-tuloy ang pag-process or pag-apply natin, makakaalis kaagad tayo. Ayan, pagkatapos ng medical mga next is photo and video. Sa paggawa po ng photo and video, sa agency na po yan gagawin, no? Doon na po tayo gumawa. Yung staff ng agency ang mismo mag-camera sa inyong mga So, dapat i-memorize nyo na yung paano mag-introduce, yung mga experience natin, dapat alam mo, no?
So, huwag kayong mag-alala. Bibigyan naman kayo ng guide ng mga staff doon sa agency kung ano yung tama. I-guide kayo ng agency. So, huwag kayong mag-alala. And then, sa photo and video mga bebe, no, dapat nakasmile tayo. Dapat jolly yung mukha natin. Huwag tayong killjoy, no? Mapapagalitan kayo ng staff kapag yan ang ginawa nyo. Kaya dapat, walang problema bago gumawa ng photo and video para hindi nakasimangot. Dapat smile lang talaga. At yan mga be, yung smile mo na yan, mula sa paggawa mo ng photo and video mga beno, dadalhin mo yan hanggang pagdating mo dito sa Hong Kong kasi dito sa Hong Kong importante dito na lagi tayong masaya. Kahit hindi tayo masaya, ipakita natin sa mga employer natin na masaya tayo kasi dagdag points yan mga be. Bawal dito sa kanila na kasimangot kasi malas yan. May mga tradisyon or paniniwala sila dito na kung hindi ka masayahin ay bad luck para sa kanila. Next is sign of blank contract. So, sa blankong kontrata, magperma tayo. So, huwag kayong mag-alala kung blanko yung kontrata na pinirmahan nyo. Kasi may next pirma pa naman kayo sa job offer. Kahit nakapag perma na kayo sa blankong kontrata, kapag hindi nyo pinirmahan yung job offer ay wala rin. Kumbaga invalid din yung mga pinirmahan mong kontrata. So, bakit ba tayo magpirma ng blankong kontrata? Siyempre, wala pa po tayong employer. So, yung blankong kontrata na yan mga beno, mula dyan sa Pilipinas, ipadala pa yan dito sa Hong Kong. Kapag napirmahan ng employer dito sa Hong Kong, ipadala ulit yan dyan sa Pilipinas saka ka mag-sign ng job offer. And then, magbibigay ako ng tips. Dapat mag-practice tayo ng nursery song like Tinkle, Tinkle, Little Star. So, mga bebe, kasi dito sa Hong Kong, kadalasan sa mga employer na naghahanap or gustong kumuha ng kasambahay is may mga anak yan silang mga be. So, ang aalagaan mo mga bata, hindi naman marami yung mga bata nila dito, tig-isa, dalawa, ganun lang. So, dapat marunong kang kumanta ng nursery song kasi dito mga be, importante yan sa mga bata kapag ang aalagaan mo is bata. So, minsan, papakantahin ka ng employer during interview. Ako noon, pinakanta ako mga be. So, ayun, nagandahan sila sa kanta ko. Kaya dapat, ayan, mag-practice kayo ng nursery song kahit isa or dalawa. Pagkatapos nyo palang magperma ng blankong kontrata, next steps naman mga bebe is yung mag-test the training kayo para magkaroon kayo ng NC2. Para yan sa mga first timer. So, ako noon, hindi na ako nag-test kasi nga ex-abroad ako. So, may experience na ako, no? At nakapag-test na ako, may record na ako sa DMW. Ang ginawa ko lang noon mga beno is kumuha lang ako ng info sheet sa DMW or sa POEA. And next is PIDOS. So, sa PIDOS, huwag kayong mag-alala mga be. Kasi ang PIDOS po, ang agency ang mag-schedule sa inyo or magsabi sa inyo kung kailan kayo mag-PIDOS. So, ito na nga be. Yung experience ko no dati, nung nag-PIDOS ako, kasabayan yun yung interview ko sa employer dito sa Hong Kong. Bali, tatlo kami noon mga be, broker dito sa Hong Kong, pati yung employer. Ayan, kapag na-select kayo ng employer mga be, no, mag-antay po tayo ng 1 to 3 months bago tayo makaalis. So, diba, medyo matagal-tagal. Pero okay lang, worth it naman yung pag-aantay kapag nakarating kayo dito mga be, kasi medyo malaki talaga sahod dito. Kaya sa interview sa broker and employer interview, ibigay nyo na yung lahat ng best nyo. Lalong-lalo na sa experience nyo, Beno. Kasi nga, during employer interview, parang binibenta natin yung experience natin, kung ano yung mga experience natin sa dati nating pinagtrabahuan. Halimbawa, marunong ka magluto. Sabihin mo talaga na marunong ka magluto at willing kang matuto. Tapos kung ang experience mo, nag-aalaga ka ng bata, tapos ilang taon. So, sasabihin mo talaga kung ano or paano mo inalagaan yung bata, no? Kung ano yung itatanong, yun lang din ang sasagutin nyo. Dapat, huwag kayong kabahan, yung simple lang, seryoso, tapos basta galingan nyo during interview para ma-select agad kayo ng employer. Ayun, kapag napili na po tayo ng employer mga beno at nagkapirmahan na mula dito sa Hong Kong, ipapadala po sa atin yung visa natin dyan sa Pinas at mag-aantay tayo niyan mga be, medyo matagal yan. Yung sa amin noon, 2 to 3 months mga be bago dumating yung visa. So ayun, kapag nagkaroon ka na ng visa, pwede ka nang mag-OWA.
Sa OWA po wala tayong babayaran ha. Agency na po ang bahala, pati na yung schedule kung kailan ka mag-OWA. At during OWA mga bebe no, gusto kong malaman nyo na seryosohin nyo talaga yung OWA kasi madali lang naman yung OWA pero marami pa rin ang hindi nakakapasa sa OWA. So, nakadepende sa instructor kasi nga merong instructor na napaka-stricto. So, pasalamat ka na lang kapag napunta ka sa instructor na mabait. So, bali ang pag-aaralan nyo sa OWA is about Cantonese at mga tradisyon ng Hong Kong, no? And then, next is, magsuot kayo ng formal na damit during OWA. And then, wag na wag talaga kayo magpalit mga bebe kasi 3 days siyang OWA. Kapag nalit kayo ng isa, so bali, babalik at babalik pa rin kayo para matapos nyo yung schedule na yon. At mga beno, dapat talaga i-memorize natin yung basic na salita nila like, paano magbilang 1 to 10, yung days of the week, mga oras. Basta ang una nyo lang i-memorize yung numbers kasi ang numbers magagamit halos sa lahat ng mga gagawin, no? Lalong sa petsa, yung sa oras, magagamit talaga yung number. Tapos, lumalabas yan minsan sa exam mga be. Ay, talagang lumalabas yan sa exam yung numbers. So, may exam pa rin, may exam yung OWA mga be, no? Dapat natin seryosohin para makapasa tayo. So, again, wag mong magpalit at magsuot ng formal na damit at dapat nakasapatos. Ayun. And ayan, pagkatapos ng OWA, ayan, kapag dumating na yung visa mo, magperma ka na ng job offer mga be. Sa pagperma ng job offer mga be, basahin yung mabuti kung ano yung madadatnan yung trabaho dito sa Hong Kong, nakalagay yan dyan sa job offer. Tapos mga be, nakalagay, yung sa akin yung job offer ko mga be, no? Maglagay na lang ako ng picture dito kung ano yung nakalagay sa job offer ko. Ang job offer ko noon mga be is magkarwas ako, taking care the baby, cooking, ironing, syempre yung mga gawain sa bahay, and then nakalagay doon kung gaano kalaki yung kwarto ko, tapos nakalagay doon na may CCTV yung bahay, ganun, nakalagay yung lahat ng details nyo mga be, or ano yung magiging trabaho nyo dito sa Hong Kong sa job offer nyo. So, dapat basahin natin mabuti kasi nga, mayroong mga job offer na hindi maganda, no? Kapag hindi mo nagustuhan, tapos hindi mo nga binasa, hindi mo nalaman, pagdating mo dito sa Hong Kong, nagiging the unexpected ang nangyari. So, dapat, ayun nga, pinaka-importante bago tayo pumirma, kahit na anong papers pa yan, no, na dapat pirmahan, magbasa-basa muna tayo para walang magiging problema. Okay? Then, next is OAC. Kukuha po tayo ng OAC. Pwede yan through online. So, sa DMW. Okay? And malapit na tayong matapos mga be, huwag kayong mag-alala. Next is pregnancy test or PT or serum. Ito mga be, ang ano ng agency, serum talaga sa dugo. Dugo yung kinukuha sa atin pa kasi mas effective yun. Mas malaman ka agad kung buntit or may butiki na ba yung tiyan mo. So, syempre, mag-ingat tayo, okay? Kasi ang tagal natin nag-antay ng ating pag-alis. Tapos, in the end, final medical na is nabuntit ka be, o sayang yung mga process mo ng papers mo. So, ayan, and next, grabe, last na to mga be, as in. And last is departure. So, ito may patapos na tayo, the final destination, paalis na tayo. Ano nga ba ang mga dapat natin gawin kapag paalis na tayo? So, unang-una, huwag kayong magdala ng maraming gamit. So, sa damit, pwedeng 5 or 6, tapos panty mo, damihan mo yung panty kasi mahalaga yan. Magdala ka ng gamot, like gamot sa sakit ng tiyan, or Panadol, yung mga Enervon, ganun. Kung ano yung kailangan mo. Alam mo naman para sa sarili mo kung ano yung mga kailangan mong gamot. Halimbawa, laging sumasakit yung mga tuhod mo kasi dito bilakad ng lakad ang labanan dito, walang mga tricycle dito, wala. So, magdala ka ng efficacy, pampahid sa mga buto-buto, no? Hindi para panlipad. Magdala kayo ng pera, ayan, kasi nga may day off dito. Halimbawa, dumating ka dito ng Webes, tapos ipa-day off ka ng Sunday, o anong kakainin mo sa labas? Kasi may mga ganyang amo. Mula sa pagdating natin na 1 week, makakapag-day off tayo. Pero may mga amo, kahit na 4 days ka pa lang sa kanila, kapag nataon sa Sunday, ipapa-day off kanila para makapagpahinga ka. So, maraming ganyan na mga amo dito. Kaya magdala kayo ng pera, no? At ipalit nyo yan sa airport para kapag nagkaroon ng emergency na day off nyo, ayan, may pera kayong gagamitin pagbili ng pagkain. Kasi kapag day off dito sa Hong Kong, hindi po tayo cargo ng mga amo. Tayo po ang bibili ng sarili nating pagkain. Siyempre naman, isang araw yun, be.
ng araw na hindi ka aanuhin ng mga amo mo o hindi ka libre sa kanila, kaya dapat bili tayo ng sarili nating pagkain para hindi tayo magugutom. So, ayun mga be, basta mga personal na pang-hygiene niyo, magdala kayo, lalong-lalo na yung anumang mga babae 'no, para sa period natin, yung pangtapal, magdala kayo niyan mga be. Para basta yung mga personal need niyo, alam niyo naman 'yan sa sarili niyo kung ano yung mga dapat niyong dalhin. Kapag winter naman magdala ng jacket, okey? Pero kadalasan naman dito kapag wala ka pang jacket magbibigay naman yung amo, 'di ba? Kasi nga wala ka pang sahod, so may concern din yung mga amo. So, 'wag kayong mag-alala, ang importante maliit lang kasi yung mga kwarto dito kaya hindi puwede na magdala kayo ng maraming damit. Tapos yung maleta niyo dapat yung maliit lang kasi meron ditong mga amo na pinapatapon basta malaki yung maleta kasi nga ang maliit lang yung kwarto mo, hindi kasya yung malaking maleta, ipapatapon yun mga be, 'no? So ayun mga best, thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking mga sinishare, and kung nagustuhan niyo yung video kong ito mga be 'no, paki-like and subscribe ng aking YouTube channel. Pakipindot na lang ng notification bell and para ma-update kayo sa mga i-upload ko pang video. So marami pa akong i-upload mga be 'no, i-edit ko pa lang. So medyo busy pa talaga ako. So nagawa ko lang talaga itong content na ito or yung video na ito kasi maraming nagtatanong sa aking page sa Facebook. 'No? Kaya sinagot ko na lang or ginawan ko ng video para may mai-upload ako or may i-share ako sa inyo.